Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinaghahanda ng Pag-asa ang publiko sa lalong pagsipa ng init factor o damang init ngayong dry season o tag-init. Posible raw yan pumalo sa hanggang 50 degrees Celsius. Kalahati na ng init para kumulo ang tubig. Kabilang sa dapat niyong malaman, mga senyales na kinukulang na kayo ng tubig sa katawan. Alamin po yan sa pagtutok ni June Veneracion. Sa kabila ng mainit na panahon, itinuloy pa rin ang fire drill sa isang high school sa Cabuyao, Laguna, Huwebes nung nakarang linggo. Ang resulta, 83 estudyante ang nahilo. Ang iba, nawala ng malay. Sa panahon ngayon, inaasahan ng Department of Health ang pagdami ng mga kasong may kinalaman sa sobrang init, gaya ng heat exhaustion at heat stroke. Yung mga merong ng mga comorbidities na talaga, no? Like may hypertension, okay, merong mga sakit sa puso, okay, and other comorbidities. Kasi syempre sila yung most vulnerable dito sa mga ganitong sakit. Sa ganitong panahon, mahalagang dagdagan ang iniinom na tubig. Sobra sa karaniwang rekomendasyon na 8 baso. Isa po talaga sa best way para malaman kung dehydrated ka pa, kung kulang ka pa sa tubig, is yung ihi natin. Kung medyo yellowish, orange, or darker pa yung color, kulang ka pa sa tubig. Kung pagod naman, masakit ang ulo at nahihilo, posibleng may heat exhaustion ka na. Mas malala at nakamamatay naman ang heat stroke na ang ilan sa sintomas ay kumbulsyon, pag-iba ng takbo ng isip at biglang pagbabago sa pagsasalita. Babala ng Pag-asa, maghanda pa sa mas mainit na heat index o damang init. Tatagal daw ang ganitong panahon hanggang buwan ng Hunyo. 47 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index ngayong taon. Naitala ito sa San Jose Occidental, Mindoro noong March 25. Sa General Santos naman, kung saan posibleng pumalo sa 48 degrees Celsius ang heat index ayon sa Pag-asa. Ginawa mo ng online ang klase sa Mindanao State University o MSU Jensan hanggang Biyernes. Kahapon, 42 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index o init factor na naitala ng Pag-asa sa Dagupan City at Zamboanga City yan. Sunod naman ang Puerto Princesa City sa Palawan at Davao City na may 41 degrees Celsius na damang init at 40 degrees Celsius sa Katarman, Northern Samar, Science City of Muñoz sa Nueva Ecija, Legazpi City sa Albay at Tacloban City sa Leyte. May mga lugar talaga tayong inaasahan na magre-range ng around 41 hanggang 50 yung computed heat index value natin. Nasa danger level na in terms of sa table ng ating mga heat index values. Payo ng mga eksperto, iwas muna sa mga outdoor activities, lalo na kapag sobra ang init. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 Oras. Kasi yun nga. Kahit madalas mababa ang demand kung Semana Santa, tuloy ang pagmahal ng karneng baboy dahil sa kinukulang na supply. At posibleng magmahal pa yan ng hanggang 40 piso ngayong taon dahil sa banta ng African Swine Fever o ASF. Nakatutok si Maki Pulido. Mga lechon na nga, tila nilechon pa muli hanggang matustat di na mapakinabangan. Kabilang sila sa higit 100 kilong pork products na kinumpiska at sinunog sa General Santos City para iwas African Swine Fever o ASF doon. Baon lang sana yan ng mga mag-outing sa beach pero walang kaukulang dokumento. Sa ngayon ay kumalat na ang ASF sa 10 probinsya at 48 munisipalidad, kabilang sa Cebu Province na pinagkukunan ng mas murang karne ng baboy na ibinebenta sa Metro Manila. Kaya asahan daw lalong ninipis ang supply ng karneng baboy na nagmamahal na rin sa ilang pamilihan. Sa Tandang Sora Public Market sa Quezon City, 360 na ang kasim, 400 naman ang liempo. Mas mahal ng 20 pesos kada kilo kumpara noong nakaraang linggo at lalong mas mahal bago tumama ang African Swine Fever noong 2019. Shortage ng baboy. Nagkukulang daw po sila ng supply sa baboy. Kaya mahal. At dahil nga sa ASF, magmamahal pa raw ito ayon sa Pork Producers Federation. Sa tansya ni Nicanor Briones, 30 to 40 pesos ang madaragdag sa farm gate price sa Luzon simula Abril at tutuloy ito hanggang Disyembre. Nung tamaan yan,
nakasisiguro kami na talagang tataas ang presyo rito sa Luzon, sa Metro Manila. Dahil nawala na rin yung galing Mindanao, napakamahal na rin doon sa kanila. Sa inisyal na pag-aaral ng National Livestock Program ng Department of Agriculture, halos 200,000 metriko tonelada ang magiging kakulangan sa karneng baboy sa Hunyo. Nakatumbas ng supply para sa higit 1 buwan, pero posible pang magbago yan batay sa datos na ilalabas sa March 31. Kung nakikita natin ang projection, talagang kukulangin tayo. And that's the time yung sinasabi ko nga kanina, if we have the final figure, then we can say na ilan ba, kung mag-import man tayo, ilan ang volume na kailangan. Pinapalaga ng Pork Producers Federation ang planong pag-i-import uli bilang solusyon. Ang mungkahi nila noon pang 2019, abutan agad ng tulong ang mga magbababoy sakaling magkasakit ang alaga niya para i-report agad ito sa halip na ibenta. Ang dapat din lang daw patayin ay ang mga ASF-infected na baboy at hindi lahat ng baboy sa loob ng 500-meter radius. Matagal na natin sinasabi na yung kanilang biosecurity, noong September 2019, nag-meeting kami. Useless yan. Mabuubos ang baboy kapag hindi kayo naglagay ng budget at babayaran ninyo ang tatamaan ng ASF. Inaalam pa ng DA kung may budget para bayaran ng 10,000 piso ang bawat ASF-infected na baboy. Ang culling naman daw ay naayon sa international standard ng pagkontrol sa pagkalat ng ASF. May protocol tayong sinusunod dyan, no? So kung ano man ang gagawin natin based on the protocol ng World Animal Health. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Sa ibang balita, higit 1,000 ang makikinabang sa bagong pabahay sa Malabon. At kabilang sa makikinabang, ang ilang laging nangangamba sa mga pagbaha. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ipinanganak at lumaki si Len Dumali sa Tuyuan, Barangay Tinajeros, Malabon. At dahil malapit sa ilog, bahagi na ng buhay nilang pangamba sa tuwing tagulan o kahit may high tide lang. Kaya naman malaking ginhawang hatid sa kanila na maging benepisyaryo ng St. Gregory Homes Project, isang programang pabahay ng National Housing Authority para sa mga tulad nilang informal settlers na naninirahan sa paligid at mga daluyan ng Manila Bay na itinuturing na danger zone. Maayos na yung tinitirahan namin. Hindi na siya yung aabutin ng baha. Tapos malaya na sa disgrasya. Hindi kagaya dun sa dati. Talagang malapit po kami sa disgrasya. Hindi may iwasan yung pagtaas ng ilog. Wala rin po kami malilipatan. Ngayong araw ginanap ang ceremonial turnover ng mga pabahay para sa mga benepisyaryo na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinimula ng konstruksyon ng proyekto taong 2020 na binubuo ng 23 5-story buildings at may 1,380 housing units para sa kwalipikadong informal settlers. Napakalapit po sa aking puso ang pagsisiguro na maging matagumpay ang mga human settlements at housing projects ng ating gobyerno. Isa po sa mga binibigyan nating prioridad ang magbigyan ng solusyon ang napakatinding kakulangan ng pabahay dito sa buong Pilipinas. 1,200 na benepisyaryo naman na informal settler na nininirahan sa paligid ng Tulyahan River. Ang target mabigyan ng pabahay ng Disiplina Village sa Barangay Arcong Bato, Valenzuela City. 20 gusali ang target itayo sa lupang may mahigit 2 ektaryang lupa, kung saan si Pangulong Marcos din ang nag-groundbreaking kanina. Ika-4 na ito na Disiplina Village sa itatayo sa lungsod. Ang una itinayo kasunod ng Bagyong Ondoy, nalabis din ang iniwang pinsala sa Valenzuela. Hinihimok ko kayong lahat na ipagpatuloy ang pagtatayo ng dekalidad at abot-kayang pabahay upang kayo ay patuloy na maging sandigan ng bawat Pilipino. Tiyakin natin na ang mga maninirahan dito ay magkakaroon ng sapat na oportunidad upang makapaghanap buhay at magkaroon ng pagkakakitaan gamit ang kanilang mga talento at kasanayan. Isa sa mga target ng Pangulo, mapunan ng kakulangan sa pabahay at makapagtayo ng 6 million housing units sa pagtatapos sa kanyang termino sa 2028. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Tinikitan ang mahigit 1,000 motorista sa unang araw ng pagpapatupad ng exclusive motorcycle lane sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ilan sa kanila nagulat at di raw alam ang bagong kautusan. Yan ang tinutukan ni Joseph Moro.
Wala nang ligtas sa multa ang mga lumalabag sa eksklusibong motorcycle lane sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Simula na kanina ang panguhuli sa kanila. Hindi sinanto kahit ang truck ng basura ng lokal na pamahalaan. Kusap sana ako, nagkamali man ako di pasensya na sir at hindi naman ako pagbigyan ng... Nagulat ang motorcycle rider na ito kahit pa araw-araw raw dumaraan sa Commonwealth at kahit 2 linggo na ang dry run doon. Ayos lamang daw para ligtas sa aksidente pero problema niya ang 500 pesos na multa. Hindi po ako na-advise ng ganun sir na meron na tayong motorcycle lane. Tutusin, ang sahod ko lang 300. Abonado ba ako? Ganito kadami yung mga private ng mga vehicle na nalalambat ng bagong regulasyon dito sa Commonwealth na merong exclusive na motorcycle lane. 2 linggo na dry run to pero marami pa rin ang mga hindi alam na may exclusive na motorcycle lane. Sa tala ng MMDA kaninang tanghali, lampas 1,000 motorista ang natiketan pero hindi naman kinukuha ang lisensya. Maraming ayaw sumunod. Totally yung parang dinidisregard nila yung lane markings natin. So, pwede naman silang lumabas dyan o pumasok once na meron tayong broken lane. Ang ginagawa ng iba parang binabaliwala na lang din nila eh. Hindi naman kami nagkulang sa paalala, kakulangan siguro sa disiplina. Magsisimula ang exclusive motorcycle lanes mula sa Elliptical Road hanggang Doña Carmen. Ang first lane mula sa sidewalk ay para lamang sa mga nagbibisikleta. Ang second lane naman ay para sa mga pampublikong sasakyan. Habang ang third lane ay para lamang sa mga motorsiklo. Sa mga broken lane, pwedeng lumabas kung kakanan o mag-U-turn. Suwestyon ng ilang motorista, yung hash line para papasok is too near the corner. Dapat siguro banda dun pa para may enough time to buwelo. As per our Traffic Engineering Center, I think 200 meters would be sufficient kasi mas mahirap naman po kung bababad kayo dun sa designated private vehicles. Ginawang eksklusibo ang motorcycle lane sa tinaguriang Killer Highway kung saan isa kada buwan ang namatay na motorcycle rider noong nakaraang taon. Mula sa tinatayang 1,600 na mga disgrasya ng mga motorsiklo. Sa bilang ng mga aksidente dito para sa taon 2021 at 2022, ikalawang pinakamaraming sangkot ang mga motor kasunod ng mga kotse. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Isinasailalim na po sa forensic examination ang mga armas na nasamsam sa compound na pag-aari ni dating Negros Oriental Governor Pride Teves na sinalakay ng otoridad. Handa naman daw sumagot si dating Governor Teves sa mga katanungang ipinupukol sa kanya. At yan po ang sanib puwersang tinutukan ni Rafi Tima at Chino Gaston. Sa dami ng mga armas, bala at pampasabog na nakuha mula sa compound na pag-aari ni dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves, naniniwala ang Interior Department na may private armed group ng sangkot dito. Sinong gagamit niyan? Isipin natin at bakit hinukay ng malalim. It will be used for future, di ba? Purposes. Ganun kasimple ito eh. Isa sa ilalim daw ng PNP ang mga baril sa forensic examination para matukoy kung ginamit ito sa iba pang krimen. Dahil sa mga armas, lumalakas anya ang ebidensya laban sa mga utak ng pagpatay kay Governor Roel Digamo. Hindi lamang yung testimony importante forensic. Ano yung forensic? Yung mga ebidensya. Ayan, nasa harap ninyo. Napakarami at hindi pa yan. Hindi lang namin dinala dito yung IED. Muli ring ipinanawagan ng pagsuko ng mga mastermind, sabay himok sa ibang sangkot na makipagtulungan. He's a devil, demonyo yan. Baka kung anong gawin sa inyo. Tulungan nyo lang gobyerno, sumuko na rin kayo. Posibleng may mga kasunod pa raw na raid na isasagawa ang PNP para mahanap ang iba pang mga nakatagong armas ng grupong sangkot sa pagpatay kay Governor Digamo. Oras na makakita ng iba pang ebidensya at formal na makasuhan ang mga utak sa krimen. Magpapatuloy na rin daw ang task force sa Interpol para mahanap ang mga suspect, magtago man sila sa ibang bansa. Sa ngayon ay nirerekomenda pa lang ng Justice Department ang paghahain ng 9 counts of murder charges laban sa 6 na isinasangkot sa pagpatay kay Digamo. Hindi raw bababa sa 2 ang nakikita ng Department of Justice na mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Nang tanungin si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya kung nakokontak ba ang mga pinaghihinalaan o kaya itinuturing nilang mastermind. They can be contacted, I think. Meron nga yung isa para nag-text sa akin last week. Congressman Teves texted me. I think they're considered, they're being considered as masterminds, but I don't know yet. I have to get it from the panel of prosecutors. But right now, the way it's progressing, that's the direction we're heading to.
Sabi rin ni Remulla, ibinunyag ng isang sumukong sospek na ginamit ng grupong pumatay kay Digamo ang isang bahay sa loob ng sugar mill compound sa bayan ng Santa Catalina na pagmamay-ari umano ng kapatid ni Congressman Teves na si dating Governor Henry Teves. Noong Biyernes, ni-raid ng PNP-CIDG ang compound kung saan nakuha ang iba't ibang uri ng unlicensed umanong firearms, mga bala at explosives. May mga improvised explosive device ring nakuha. Sa isang text message, sinabi ni Henry Teves na handa raw siyang humarap upang sagutin ang mga katanungan sa kanya. Magiging transparent din daw siya kaugnay sa kanyang mga naging komunikasyon na transaksyon. Nananawagan naman ang abogado ni Congressman Teves kay Remulla. File the case para tapos na so we can defend ourselves. Kasi sa ganito, we cannot defend ourselves eh. Huwag na sanang magsalita kung hindi pa sigurado. Sa isang sulat, umapila rin sila sa House Committee on Ethics na bawiin na ang suspensyon laban sa kongresista. Hindi naman nila nakakaapekto sa integridad at reputasyon ng House of Representatives ang pagbabatigas nitong hindi umuwi ng bansa dahil sa banta sa kanyang buhay. Shino Gaston nakatutok. At ako si Rafi Tima. Nakatutok kami 24 oras. Samantala, natanggap na raw ng Kamara ang sulat ng abogado ni Congressman Teves. Ang kanya namang kapatid na si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves sinabi sa isang radio program na hindi raw nakapag-renew ng license to own and possess firearms ang kanyang mga security officer. Sinabihan na raw niya ang mga tauhan na magpalit ng ahensya na kompleto ang lisensya. Good evening mga kapuso! All set na ang Holy Week plans ng ilang kapuso at Sparkle Stars. Ang ilan ang magse-self-reflect habang ang iba magbabakasyon naman para makapag-relax. Makichika kay Aubrey Carampel. Panahon para makapagnilay at makapag-relax ang Holy Week para sa ilang kapuso at Sparkle Stars na may kanya-kanyang plano na ngayon pa lang. Ang Dante Squad gagawin daw ang ilang Holy Week traditions, gaya ng pagsisimba kasama ang mga anak na sina Zia at Sixto. So, ipapaliwanag sa kanila anong ibig sabihin nito. Tapos syempre, kailangan may mag-give up mo yung isang bagay na gustong-gusto mo, hindi ba? Bakasyon abroad naman ang plano ni Asia's multimedia star Alden Richards bago maging busy sa kanyang upcoming projects. Baka mag-abroad, secret na lang kung saan. Tapos pagbalik, medyo yung first quarter kasi ng 2023 ko is really more of planning in terms of yung mga gagawin kong projects. Gayon din si missing husband star Yasmin Curdy. First time namin magsiskiing sa Niseko and then punta kaming Sapporo. And dahil fan kami ni Pangganang First Love, yung movie, yung kay Utada Hikaru, yes, sobrang fan kami noon. Kaya na-inspire kami pumunta talaga ng Hokkaido. Ang co-star naman niyang si Nadine Samonte, magbabakasyon sa kanilang family farm. Mas relax, yung mga kids, nag-fishing sila, they go to the chickens. So maraming activities din doon na alam mong kayo lang. And safe kayo, you let the kids go around. Team bahay naman daw si Andrea Torres bago muling sumabak sa taping ng upcoming Kapuso and View series na Love Before Sunrise. Ni-enjoy lang namin yung pagkatahimik ng Manila, ganyan. Banding lang. Magstay naman daw sa Batangas Rest House sina Michael V. and family. Hindi siya uneventful eh, yung mga Holy Week namin. Siya na hold up, ako na... So may mga ganun eh. Oo, so play it safe na lang, diba? So parang rest house. Oo, wala namang mawawala. Mas maigi rin naman na magstay na sa bahay. Ang Royal Blood Stars, isinare rin ang kanilang Holy Week plans. So we'll be spending time with family, definitely. Dito lang, Well, see, you never know. Dahil kilala mo kami, we're always on the go at bigla-bigla na lang pupunta kung saan-saan. So, naghahanap lang kami ng kung anong date at kung anong beach. But for sure, dahil kami ng friends ko mahilig sa beach yan. Kung si magandang dilag star Herlene Budol naman daw ang tatanungin sa kanyang Holy Week ganap. Ito ko lang napagtanto na dapat pala may plano. So ako gumagawa ko ng kunya-kunyaring plano. Pamilya lang, dito lang sa bahay. O kaya mag-set up na lang kami ng pool-poolan dyan sa may labas. Swimming na lang ba? Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Naghain ng petisyon sa korte ang ilang taga Santa Ana, Maynila laban sa konstruksyon ng isang kondo. Nasa loob daw kasi ito ng isang tinaguriang heritage zone.
Yan ang aking tinutukan exclusive. Ito ang construction site kung saan itatayo ang condominium project ng developer na SunTrust sa Santa Ana, Maynila. Galing ang video sa mga residenteng naghain ng petisyon sa Manila Regional Trial Court para harangin ang konstruksyon ng mga condominium building na umunoy nasa loob ng tinatawag na Santa Ana Heritage Zone. Ayon sa UP Office of Legal Aid, the legal counsel ng mga petitioner, nilalabag ng konstruksyon ang Heritage Zone na mismong ang lokal na pamahalaan ng Maynila at ang NHCP ang nagtakda. Sa batas po, protected po ang heritage zone together with the buffer zone which is 200 meters. Ang SunTrust po ay nagtatayo, kung di ako nagkakamali, 170 meters away from the Santa Ana Church po. So pasok na pasok po sila doon sa buffer zone ng heritage zone. Halos dikit po yung paggagawa nila, kaya rinig na rinig po yung pagbubutas po nila ng lupa. Nagbabaybay po. Kanina, binigyan na ng Manila RTC Sheriff's Office ng kopya ng petisyon ng mga nasa petisyon. Pinapanagot ang Manila Building Official sa pagpapalabas ng building permit. Ang SunTrust dahil sa umunoy paglabag sa cease and desist order ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP at sa show cause at suspension order ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ang NHCP dahil labag daw sa batas ang ginawa nitong paglift ng cease and desist order nang hindi dumaraan sa pagdinig. At ang Manila LGU para sa kabiguan naman ng bumuo ng komite para bumalangkas ng mga alituntunin sa konstruksyon ng mga istruktura sa loob ng Heritage Zone. Ang NHCP, no comment muna raw at kailangan pa nilang pag-usapan ang kasong ito. Patuloy naming sinisikap na makuha ng panig ang iba pang nasa petisyon. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Kaugnay pa rin ang tag-init, sabay na pong sumisipa ang konsumo ng marami sa tubig at sa kuryente. Sa ilang lugar araw-araw nang mawawala o hihina ang tubig gripo. Paano naman ang supply ng kuryente? Yan ang sanib puwersang tinutukan ni Sandra Aguinaldo at Dano Tingkongko. Sa init ng panahon, ito ang bubungad sa mga customer ng sari-sari store ni Evelyn Torres. Ito pinapangharang namin kasi mainit. Para yung init naman niya, masyadong matindi init, hinaharang namin para hindi naman pumasok yung init sa loob. Kahit papano malamig. Sa loob ng tindahan, isang maliit na electric fan ang nakabukas. Patay ang ilaw para raw makatipid sa konsumo ng kuryente. Ang kanyang apo, hinubad na ang pang-itaas dahil naiinitan. Sa kabila ng pagtitipid sa konsumo ng maraming Pilipino, inaasahan pa rin ang pagtaas ng konsumo ngayong tag-init. Nagbabala naman ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ng power interruption nang hindi pagbigyan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang hinilig na buwan ng extension ng napasong mga ancillary services agreement para sa reserbang kuryente. Ayon sa NGCP, kailangan daw ito para masigurong sapat ang supply ng kuryente dahil sa tansya nito sa Hunyo pa mahahanda ang mga panibagong ancillary services agreement. Sumulat ng NGCP sa Department of Energy o DOE para hilinging makialam ito sa issue. Wala pang tugon ang DOE sa ngayon. Ang ERC naman, hinihintay raw ang motion for reconsideration mula sa NGCP. Ayon sa Meralco, pinaghahandaan nila ang pagnipis ng supply ng kuryente kung kailan pataas pa naman ang demand. Sa kanila raw interruptible load program, hinihikayat ang commercial at industrial customers nila na gumamit ng generators kapag naglabas ng red alert notice ang NGCP. Ito raw ay para hindi mawala ng kuryente yung mga residential customers. Kapag manipis ang supply at mataas ang demand, nagtataas din daw ang presyo ng kuryente. More consumers, whether it's residential, commercial, industrial, will use more power during the summer months. At this also puts pressure on the market, the wholesale electricity spot market, because as many need more electricity, as demand rises, then prices as well will tend to go up as well. Pagdating naman sa supply ng tubig, kahit pa normal ang level sa mga dam, inaasahang bababa na ito sa mga susunod na araw. Kung titignan po natin, pag ganitong mga buwan, March, April, May, talaga ang mga dams natin, ang trend yan puro pababa. Lahat ng dams natin pababa dahil wala po tayong
pag-ulan. Hihina o mawawalan ng tubig gripo ang mga sinusuplayan ng Maynilad sa bahagi ng Las Piñas, Parañaque, Quezon City, Makati, Valenzuela, Pasay, Navotas, Malabon, Caloocan, Maynila at Bacoor, Rosario, Noveleta at Cavite City sa Cavite. Inaasahan daw kasi na hindi magiging sapat ang mga pag-ulan sa mga susunod na buwan para mapunan ang mababawas na supply ng tubig sa Angat Dam na nagbibigay ng 70% ng supply ng tubig ng Metro Manila. Araw-araw na raw ang water interruption simula sa March 28 o sa March 29 pero hindi binanggit kung hanggang kailan yan tatagal. Bahagi naman yan ng pagtitipid na sa limitadong imbak na tubig lalo't malaki raw ang tsansang magka-El Nino sa huling bahagi ng 2023. Baka medyo humaba yung dry season natin. Baka abutin tayo ng mga July bago umulan. Kaya ngayon pa lang, mag-ano na tayo, mag-conserve ng konti ng tubig para lang mapahaba natin yung service ng dam. Pero ngayon pa lang, tuyo na rin ang ilang taniman tulad na lang sa Lawag, Ilocos Norte at Kasiguran, Aurora kung saan bitak-bitak ang lupa dahil sa kulang na irigasyon. Ayon sa National Irrigation Administration, sa 1.2 milyong ektarya ng mga pwedeng patubigan, 1.2 million hectares lang ang kaya ng ahensya. Papatupad po kami una yung water management, yung tinatawag naming alternate wetting and drying. Meron kaming cropping calendar kasi kinakausap po namin yung ating mga irrigators association. Pinapaliwanag namin sa kanila yung mangyayari. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungkot, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Isang linggo bago ang Semana Santa, fully booked na po ang ilang biyahe ng bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Gayon din sa ilang terminal sa Maynila. May proyekto namang bubuksan na para bumilis biyahe papuntang norte, lalo mula Caloocan at Maynila. Nakatutok si Ian Cruz. Fully booked na raw ang karamihan sa mga regular na biyahe ng ilang bus company na patungong Bicol at Visayas sa PITX sa Parañaque. Sa haba kasi ng bakasyon, marami ang biyaheng probinsya. Magmula po sa April 2, 3 hanggang 1, 7, 6, papasero na po. Pero makakauwi pa rin naman po pasero at may mga dagdag unit naman po. Dinatayang nasa 1.2 milyon na pasahero ang daraan sa PITX ngayong Semana Santa, mula sa weekend hanggang makapasko ng pagkabuhay. Kaya naman inihahanda na raw ang pandagdag sa kakulangan ng bus. Marami po naman po tayo naka-standby ng mga units dyan. At ang pangako po sa atin ng LTFRB, makakapag-issue naman po agad-agad ng mga special permits. Ang LTFRB nag-issue na raw ng special permits sa 22 unit para dagdagan ang mga bus na pabikol. Sa ibang bus station tulad dito sa Sampaloc, Maynila, isang linggo bago mag-Holy Week, halos paubos na raw ang ticket para sa April 5, Miyerkules Santo. Inaaral pa ng management kung magdaragdag ng biyahe. Para naman mapaluwag ang trapiko, inaasahang magagamit na ngayong Semana Santa ang NLEX Connector Project mula C3 Road Caloocan hanggang Espanya Interchange sa Maynila. Pinasinayaan ito ni Pangulong Bongbong Marcos kanina. Nagtitinginan kami kanina nung sinabi Manila, Caloocan will be 5 minutes. Sa buong buhay natin, never pa natin nakita yung 5 minutes na galing Caloocan hanggang Maynila. Baka yung ating pangarap ay matupad na. Sa pagbubukas ng Elevated Expressway, bibilis ang biyahe ng mga kargamento mula north to south at papunta at palabas ng Port of Manila. Inaasahang luluwag ang trapiko sa Espanya, Abad Santos, Rizal at Lacson Avenues. Makikinabang din dito ang mga nagtutungo sa University Belt. For sure po, advantage siya since 12 to 14 hours yung biyahe namin. If ever may hinahabol kami, baka mas mabilis po kami makapunta dito, makarating sa Sampaloc. Okay po siya para mas mapabilis po yung pagpunta, lalo na po pag mga traffic. Ang mga bus driver na nakabase sa Sampaloc, Maynila, sinabing tiyak na malaking ginhawa sa biyahe pa North Luzon kapag madaraanan na nila ang NLEX Connector. Paabot ng 40 minutes to 1 oras, sir. Depende kung hindi traffic. So kung sasampa kayo doon, malaking bagay ba? Malaking bagay din, sir. Iiwasan din namin yung mga traffic. Libre pa ang paggamit dito habang inaaral pa ng Toll Regulatory Board kung magkano ang magiging singil. Kapag nakumpleto na ang NLEX Connector Project sa 2024 at nakonekta na sa SLEX, inaasahang inisyal na makikinabang dito ang nasa 35,000 na mga sasakyan.
Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Sa Huwebes pa masisimula ng pagsalba sa langis na karga ng lumubog na MT Princess Empress sa Oriental Mindoro. Alamin kung bakit sa pagtutok ni Sergio Castillo. Posibleng ngayong linggo, masisimula na ang pagsalba sa langis na nasa loob pa ng mga tangke ng MT Princess Empress na lumubog sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ngayong Huwebes kasi inaasahang darating sa bansa mula Singapore ang espesyal daw na uri ng mga bag na gagamiting pangsalo sa langis. Ang pinakamabilis na pamamaraan ay tinatawag na bagging. Meron po kunyari na source ng spill na lumalabas, so may bag po na ipapatong sa kanya. Nang sa ganon, yung langis ay mahuhuli ng bag na ito. Habang napupuno siya, unti-unti rin lumalabas ang tubig dagat. Hindi pa masabi kung kailan maisasagawa ang mga susunod na proseso tulad ng patching o pagtapal sa mga tagas ng barko at siphoning o paghigop sa langis mula sa tangke. Nauna nang sinabi ng provincial government na posibleng mawasak ang MT Princess Empress kung susubukan pa itong iahon sa tubig, ayon sa mga consultant ng may-ari ng barko. In time that the source is still there, there's still a possibility that the oil, certain extent, oil must be coming again, but not that much. Decreasing naman na yung sightings ng oil spill, unlike yung previous several days na massive maraming oil. Bukas, nakatakdang dumating sa bansa ang South Korean Coast Guard para tumulong sa clean-up operations. Bago nito, nagpadala na ng mga tauhan ang Japan at US Coast Guard. 10 munisipalidad na ang isinailalim sa state of calamity habang higit 8,000 litro ng tubig na may langis ang nakolekta. Lampas 20,000 pamilya o higit 100,000 residente na ang apektado. Ngayong linggo, sisimulan ang claims caravan para sa mga maghahabol ng danyos, bunsod ng pinsalang idinulot ng oil spill. Kabilang sa pwedeng mag-claim ang mga mangingisdang apektado ang pinagkakakitaan at mga negosyong may kinalaman sa turismo. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung kailan at magkano ang makukuha ng mga apektado ng oil spill. Humarap naman sa NBI ngayong araw ang may-ari ng lumubog na MT Princess Empress, pero tumanggi muna ito sa panayam sa media. Para sa GMA Integrated News, ako si Cedric Castillo, nakatutok 24 oras. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, maging I am ready dahil magpapatuloy ang mainit at maalinsangang panahon. Dahil pa rin yan sa easterlies na nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Umaabot din ang shear line sa may extreme northern Luzon ayon sa Pag-asa. Ngayong araw, naitala ang pinakamataas na init factor sa Zamboanga City na umabot sa 42 degrees Celsius. Bagamat patuloy na umiinit ang panahon, posible rin ang mga pag-ulan lalo sa hapon, lalo na kung may localized thunderstorms. Base sa Metro Weather, may mahinang pag-ulan sa Cordillera, Ilocos Sur, Zambales, Bataan, Palawan, Quezon at Catanduanes. Posible ring ulanin ang Samar at Leyte provinces, gayon din ang Cebu, Panay at Negros provinces. Halos buong Mindanao naman ang uulanin. May heavy to intense rains, kaya maging I am ready sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, hindi naalis ang posibilidad ng ulan sa hapon, kaya magbaon ng payong kung lalabas ng bahay. What is meant to be will happen. Yan ang hugot ng chemistry between Team Barda, nina Barbie Fortes at David Licauco na nagpakilig pa sa music video ng Ben and Ben cover ng hit song na The Way You Look at Me. Yan ang ichichika sa atin ni Nelson Canlas. David, graphic designer. Barbie, you're Dave. Hitik sa kilig moments ang music video ng Ben and Ben cover ng hit OPM song na The Way You Look at Me. Cause there's something in the way you look at me. Ang MV, pinagbibidahan ni na Barbie Fortesa at David Licauco. May special participation din ang original singer na si Asia's romantic balladeer Christian Bautista. Miss mo ako, no? Assuming ka.
Espesyal nga raw ang project, lalo na para kay Barbie. Dahil sa significance ng kanta sa kanyang buhay. May sentimental value sa akin yung kanta. Kasi childhood crush ko si Mr. Christian Bautista dati. And alam niya po ito. Ang dahil mong childhood crush ah. Nung 6 years old ako, nagpunta ako sa mall show niya sa amin sa Binyan, Laguna. Tapos nagduet kami ng kantang to. So, And speaking of throwback, alam nyo ba na 2016 pa raw nang unang magkakilala sina Barbie at David sa audition ng GMA rom-com series na Meant to Be. Hindi raw pinalad si David noon at napunta kay Kenshan ang role. Kumbaga bago lang akong artista noon at hindi pa ako masyadong marunong umarte. Tapos medyo na-intimidate ako kay Barbie kasi I heard na magaling nga daw siyang umarte. So totoo nga. Pero di mo pa ako kilala nun. Kilala na kita. Telege? Kala ko makukuha ko eh, hindi pala. Dapat kasi pinagbigyan mo na ako. Pero sabi nga ng iba, good things take time. And what is meant to be will happen. Ngayon, thankful si Barbie at David sa isa't isa at nakakatulong daw ang bawat isa sa growth nila bilang artista. I'm happy na hanggang ngayon magkasama pa rin tayo sa work. And ayun, sana magkasama pa tayo ulit. Among lahat ng mga naka-eksena ko, siya yung favorite ka-eksena. Ano ba to? Ba yan? Ba't mo wala tayo? Tanong. Mainit? At saka pawis yung dito mo. Parang ngayon na nangyari, no? Parang ngayon na nangyari yung mga ganyang bagay. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. At ako po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.